Tampok sa pambungad na eksena ang 5 magkakaibigan na naghahanda para sa kanilang paglalakbay sa Croatia. Nagpaplano silang mag-hiking at umakyat sa matataas na bundok at gawin itong di malilimutan na adventure. Ang mga miyembro ng grupo ay binubuo ng mag-asawang dalubhasa sa hiking, sina Fred at Corinne, isang nurse na si Chloe, kasama ang kanyang kasintahang si Loic, at si Guillem. Bago magsimula sa kanilang paglalakbay, tinanong ni Fred si Loic kung komportable siya na kasama si Guillem. Si Guillem pala ang dating kasintahan ni Chloe, na may nararamdaman pa rin para sa kanya. Sinabi ni Loic na ayos lang at sumakay ang grupo para sa paglalakbay. Pagkatapos gumugol ng ilang oras na pagmamaneho, dumating sila sa simula ng kanilang paglalakad, ngunit natuklasan nilang nahaharangan ito ng matarik na mountain rocks. Bukod dito, mayroong babala na nagsasabing ang lugar ay hindi ligtas para sa hiking. Sa kabila nito, ang dalubhasang hiker na si Fred ay umakyat sa matarik na bato at kinumbinsi ang iba na umakyat din. Naglagay din siya ng lubid at mga kawit para sa mga kasama upang sundan siya. Si Loic na walang karanasan ay natatakot, ngunit hinikayat siya ni Chloe na magpatuloy. Habang hinihintay siyang dumating, nakipag-usap si Guillem kay Chloe. Ipinahayag niya ang kaligayahan na makita siya pagkatapos ng mahabang panahon at kinamusta siya. Dito, nalaman natin na si Chloe ay nakikipagpunyagi sa pagsisisi at trauma dahil hindi niya sinasadyang napatay ang isang pasyente habang ginagamot. Siya ay tumugon na nagpapagaling pa rin siya at umaasa na ang hiking na ito ay makakatulong sa kanya na mas maginhawaan. Habang tumatagal ang kanilang paglalakbay, napagtanto nila na ang daanan ay hindi kasing dali ng kanilang inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-akyat, narating ng grupo ang luma at hindi matatag na suspension bridge na kailangan nilang lampasan para makarating sa kabilang dulo. Pinangunahan ni Fred ang daan, at sinundan siya ni Guillem at pagkatapos ay si Chloe. Ngunit pagdating kay Loic, naparalisa siya sa takot, dahilan para mapahinto siya sa gitna. Nang makita ito, sinubukan ni Corinne na tulungan siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasintahan, dahil ang tulay ay hindi gaanong matibay upang daanan ng 2 tao na magkasabay. Hinikayat ni Chloe si Loic na lumapit sa kanya, at kahit papaano ay nagawa niyang makarating sa kabilang dulo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, malapit nang masira ang tulay. Pagkatapos, dumaan si Corinne sa tulay. Pagdating niya sa gitna, ang lumang tulay ay biglang gumuho, naiwan siyang nakabitin sa lubid. Naramdaman ang napipintong panganib, nagmamadaling inihagis ni Fred ang isa pang lubid sa kanya at sinimulang hilahin siya patungo sa kaligtasan. Nailigtas siya ilang sandali bago bumigay ang lubid. Nang mawala ang tulay, napagtanto ng grupo na hindi na sila maaaring bumalik, bagamat ito ang tanging paraan na alam nila. Nag-aalala si Loic at inihayag ang kanyang pagkadismaya kay Fred, sanisi siya sa pag-akay sa kanila sa ganoong saradong daan. Gayunpaman, iginiit ni Fred na wala silang oras para magtalo at kailangan nilang makarating sa kabilang dulo ng bundok bago sumapit ang gabi. Kasunod nito, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay, umakyat sa isa pang bangin. Sa isang punto, napansin nila na ang lubid na ginamit upang hawakan ang kanilang harness ay natanggal. Sa mabilis na pagkilos, umakyat sina Fred at Corinne nang walang harness. Nangako silang hihilahin ang natitirang grupo sa sandaling marating nila ang itaas. Samantala, sinusubukan nina Loic, Guillem, at Chloe ang kanilang makakaya na manatili. Pinayuhan ni Guillem na huminahon ang nagpapanik na si Loic, ngunit sinabihan siya ng huli na tumahimik. Nagseselos at nagagalit siya dahil halatang may nararamdaman pa si Guillem para kay Chloe. Di nagtagal, bumigay ang kinakapitan ni Loic na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Nadamay din si Guillem sa pagkahulog. Sa kabila ng kakilakilabot na sitwasyon, hindi makapag-isip ng maayos si Chloe dahil biglang sumagi sa isip niya ang nakakatakot na alaala ng kanyang nakaraan. Samantala, si Fred at Corinne ay naglakad sa gubat, naghahanap ng matibay na punong maaaring talyan ng lubid at matulungan ang kanilang mga kaibigan. Sa panahong ito, aksidenteng natapakan ni Fred ang pambitag ng oso at lubhang nasugatan ang kanyang paa. Natatarantang sinubukan ni Corinne na pakawalan ang kanyang paa, ngunit nagdulot lamang ito ng matinding sakit. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Fred na paakyatin muna ang ibang kasama para makatulong sila sa pagtanggal ng bitag. Kasunod nito, tumakbo siya pabalik sa bangin at ibinaba ang lubid, na nagbigay daan sa kanilang tatlo na makaakyat isa-isa. Habang nag-iisa, nakarinig si Fred ng gumagalaw sa mga puno sa paligid niya habang humihigpit ang kadena sa bitag. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang kinaladkad palayo sa lugar.
Kaya naman, nang dumating ang grupo, hindi na nila mahanap si Fred, ang tanging nakita nila ay ang dugo sa nakapalibot na mga dahon at sa bitag ng oso. Sa simula ay nalilito si Karine kung paano nakaalis si Fred sa bitag samantalang hindi nila ito mabuksan kanina. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagpanik siya, iniisip na malamang na naglakad siya at naligaw. Ang grupo, na nahaharap ngayon sa malagim na katotohanan ng pagkawala ni Fred, ay nagtatalo sa kanilang susunod na hakbang. Iminungkahi ng duwag na si Loek na unahin nila ang paghahanap ng labasan. Ikinagalit ito ni Karine, na agad na nakipagtalo sa kanya. Gayunpaman, namagitan si Chloe at tinapos ang argumento, sinabing hahanapin muna nila si Fred. Iginiit din niya na papalubog na ang araw at lahat ng flare lights ay na kay Fred, kaya hindi nila siya maaaring iwanan. Habang naghahanap sila sa lugar, ang dalawang lalaki ay patuloy na nagtatalo tungkol kay Chloe. Pinagbawalan ni Loek si Guillem na makipag-usap ulit kay Chloe pagkatapos ng paglalakbay na ito, kung saan ang huli ay mayabang na tumugon na hindi pa nakaka-move on sa kanya si Chloe. Naubusan ng pasensya si Loek pagkatapos marinig ito at nakipag-away sa kanya. Nang masaksihan ang away, tumakbo si Chloe para paghiwalayin sila ngunit bigla siyang nahulog sa hukay. Nagtanong sila kung ayos lang siya, ngunit wala silang natanggap na sagot. Dahil malalim at madilim ang hukay, hindi nila siya makita. Pagkatapos ay itinali ni Karine ang lubid sa bato at ginamit ito upang bumaba. Pagdating sa loob, natuklasan niya na ito ay ginawang bitag na puno ng spike, at ang isa ay tumusok sa braso ni Chloe. Samantala, pakiramdam ni Guillem ay may nanonood sa kanila. Sinabi niya kay Loek ang tungkol dito, ngunit hindi siya pinansin ng huli. Maya-maya, kahit papaano ay nagawa nilang hilahin si Chloe palabas ng hukay at tinakpan ang kanyang sugat. Ngayon, napagtanto ng grupo na may taong sadyang nag-set up ng mga bitag, kaya pinili nilang maging mas maingat. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap, sa kalaunan ay dumilim at nagsimulang umulan ng malakas. Pagod na si Karine at nawawalan na ng pag-asa, ngunit hinikayat siya ni Chloe na magpatuloy. Naisip nila na magiging mas madali para sa kanila na mahanap si Fred ng mabilis kung maghihiwalay sila, gayunpaman, masyado silang natatakot na mapag-isa. Dahil dito, itinali nila ang isa't isa gamit ang iisang lubid para mahayla nila ito sakaling kailanganin nila ng tulong. Kasunod nito, naghiwalay sila at mas lumalim sa kakahuyan. Ilang sandali pa, si Karine, na nasa dulo ng lubid, ay tinamaan ng palaso sa dibdib, na labis na nasaktan. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang hilahin ang lubid ngunit nalaman niyang putol na ito. Sa kabutihang palad, si Chloe ay nagkataong lumingon at nagulat nang makita siyang nasugatan. Nagmadali siya upang tumulong, ngunit bago siya makalapit sa kanya, si Karine ay biglang hinila at kinaladkad palayo ng hindi nakikitang nilalang. Nag-aalala, pinili ni Chloe na sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Loek at Guillem. Iginiit na hindi ligtas para sa kanila na makipagsapalaran ng mas malalim. Pagkatapos, ang natitirang tatlong miyembro ng grupo ay umupo sa ilalim ng puno ng ilang oras upang pakalmahin ang kanilang sarili. Sa sandaling ito, iginiit ni Loek na iwanan nila sina Fred at Karine at maghanap ng paraan. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon sa kanya ang mga miyembro ng grupo at umalis ang tatlo pagkatapos tumigil ang ulan. Habang nagpapatuloy sila, nakatagpo sila ng kubo sa kagubatan at agad na pumasok sa pag-asang makahanap ng tulong. Ngunit sa loob, tumambad sa harapan nila ang isang malagim na tanawin, si Fred na nakahubad at duguan ay nakahiga sa tabla. Sinubukan ni Chloe na iligtas siya, ngunit tila siya ay pinahirapan sa pinakamasamang paraan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, namatay si Fred ilang sandali pagkatapos ng pagkabigla at pagkawala ng dugo. Napaiyak si Chloe, kaya niyakap siya ni Guillem upang pakalmahin siya, habang tinatakpan ni Loek ng sapin ang bangkay. Iminungkahi ni Loek na umalis sila kaagad sa lugar, binanggit na ang salarin ay maaaring bumalik kaagad. Gayunpaman, iginiit ni Guillem na kailangan nilang hanapin ang supply bag ni Fred bago umalis. Habang naghahanap sa cabin, natagpuan ni Guillem ang lihim na pinto patungo sa basement. Habang bumababa siya, nakatagpo siya ng kakilakilabot na tanawin, hanay ng mga tropeyo ng hayop at, mas nakakapanindig balahibo, mga ulo ng tao na nakabitin sa kisame. Sa kabila ng takot, patuloy siyang naghanap para sa supply nang makita niya ang pangalang Anton na nakasulat sa dingding. Naisip ni Guillem na ang kubo ay pag-aari ng mga ngaso na nagngangalang Anton. Hindi nagtagal, nakita niya ang supply bag at agad na lumabas dala ito.
Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Loek sa itaas ng hagdanan at pinahinto si Gilem sa daan. Inagaw niya ang supply bag at sinipa siya pabalik sa basement, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Naiinggit sa pagiging malapit ni Gilem sa kanyang kasintahan, ikinulong siya ni Loek sa loob ng basement at bumalik kay Chloe. Sa pagtatangkang kumbinsihin siyang umalis, nagsinungaling si Loek na inabandona sila ni Gilem. Gayunpaman, hindi naniniwala si Chloe at tumanggi na iwanan ang isa pang kaibigan. Sa gitna ng pagtatalo, dumating si Anton sa kubo kasama ang bangkay ni Karine. Itinumba niya si Chloe ng isang beses bago sumalakay kay Loek. Naganap ang matinding laban sa pagitan ng dalawang lalaki, kung saan si Loek ay nahihirapan na ipagtanggol ang sarili. Maya-maya, nagising si Chloe at tinulungan ang kanyang kasintahan. Ngunit nang magawa niyang makalamang kaysa kay Anton at tumingin sa kanyang kasintahan upang humingi ng tulong, ang duwag na si Loek ay tumakas ng may dalang flare, iniwan siya sa kamatayan. Dahil dito, si Chloe ay madaling nadaig at itinumba ng lalaki. Maya-maya, nagkamalay siya at nakitang nakagapos ang sarili sa pader sa basement sa tabi ni Gilem. Ang dalawa ay desperadong sumusubok na palayain ang kanilang sarili mula sa pagkabihag, habang abala si Anton sa bangkay nina Fred at Karine sa itaas. Sa isang punto, malapit nang makatakas si Chloe mula sa pagkakagapos, ngunit bumalik si Anton at dinala siya sa itaas upang patayin siya. Sa kabilang banda, naubusan ng flare si Loek habang tumatakbo sa kakahuyan at wala nang mapupuntahan. Bumalik sa basement, kahit papaano ay nagawa ni Gilem na makatakas sa pagkakatali. Ngunit nang subukan niyang sundan si Chloe, nakita niyang nakalock ang pinto ng basement. Dahan-dahang nilapitan ni Anton si Chloe na may dalang kutsilyo, ngunit bago siya makapagdulot ng anumang pinsala, nagpakita si Loek at inatake si Anton gamit ang bato. Kasunod nito, kinuha ng galit na si Anton ang kanyang pana at hinabol si Loek sa kakahuyan. Ang kaguluhang ito ay nagbigay kay Chloe ng sapat na oras upang palayain ang sarili pati na rin si Gilem. Gusto ng huli na tumakas, ngunit pinilit ni Chloe na iligtas ang kasintahan. Samantala, binaril ni Anton ng palaso ang binti ni Loek, dahilan para mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Ngunit sa kabila nito, matapang siyang bumangon at nagsimulang makipaglaban sa salarin. Sa gitna ng matinding sagupaan, inilabas ni Loek ang lahat ng lakas para tanggalin ang palaso sa kanyang binti at sinaksak si Anton gamit ito. Pagkatapos pinaghahampas niya ng bato ang salarin bago gumapang palayo sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, nadulas siya mula sa gilid ng bangin at naiwan siyang nakabitin. Pinagmasdan siya ni Anton mula sa malayo at biglang naglaho. Maya-maya, dumating sina Chloe at Gilem sa pinangyarihan, at inabot ng huli ang isang kamay para hilahin siya pataas. Bagamat sa una ay pinili niyang tulungan siya, si Gilem ay agad na nadaig ng puot at galit sa ginawa sa kanya ni Loek kanina. Dahil dito, kumilos siya na parang dumulas ang kamay nito at sadyang hinayaan siyang mahulog sa kanyang kamatayan. Umiyak si Chloe sa pagluluksa sa pagkamatay ng kasintahan, habang sinusubukan ni Gilem na pakalmahin siya sa pamamagitan ng yakap. Sa oras na iyon, bumaril si Anton ng pana sa ulo ni Gilem, na ikinamatay niya on the spot. Ngayon na si Chloe ay puno ng galit at paghihiganti, sinugod niya si Anton gamit ang kutsilyo, na nagresulta sa matinding laban sa pagitan ng dalawa. Madaling nakalamang si Anton at sinimulan siyang talunin. Ngunit sa isang punto, sinigaw ni Chloe ang kanyang pangalan, na nagpatigil sa kanya bigla. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkakataong ito para brutal na hiwain ang kanyang lalamunan. Si Chloe ay pumaibabaw sa kanya upang maghatid ng nakamamatay na pag-atake, ngunit huminto siya nang sumagi sa isip niya ang namatay na pasyente. Bilang resulta, iniwan niya ito at tumakas sa pamamagitan ng cable, lumuluha habang lumalayo. Gayunpaman, ang banta ay hindi pa tuluyang nawala, kinuha ni Anton ang kutsilyo at sumugod patungo sa cable. Habang tumatawid si Chloe, narinig ang malakas na lagitik at naging itim ang screen, na nagpapahiwatig na nagawa ni Anton na putulin ang cable. Ang pelikula ay nagtatapos sa sulat na tanging ang bangkay ni Loek ang natagpuan, habang sina Fred, Karine, Gilem, at Chloe ay nananatiling nawawala. Bukod dito, ang isang batang lalaki na nagngangalang Anton, na kanidnap sa edad na 5, ay hindi pa natagpuan. Sa parehong lugar, maraming tao ang nawawala bawat taon nang walang anumang paliwanag. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel
and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.